Hello sa lahat. Ako si Judy. Maraming tao ang namumuhay ayon sa prinsipyo na ang pagkakasundo-sundo ay yaman, ang pagtitiis ay karunungan. Ganoon din mismo ang brother sa patotoong batay sa karanasan na ibabahagi ko ngayon. Natuklasan niya na ang katuwang niyang si Brother Jiang Chang ay may mapagmataas na disposisyon at iginigiit nito na gawin ang mga bagay ayon sa sarili nitong paraan sa tungkulin nito, na siyang nakahahad lang sa kanilang gawain. Pero, dahil takot na masira ang kanilang ugnayan, hindi siya nangahas na itaguyod ang mga prinsipyo at tukuyin ang mga problema ng kanyang katuwang. Sa huli, dahil hindi nagbunga ng mga resulta ang kanilang gawain, tinanggal si Jiang Chang at binuwag ang kanilang grupo. Dahil dito, sinimulan niyang pagnilayan ang kanyang sarili. Kaya, sa pamamagitan ng pagbabasa ng mga salita ng Diyos, anong katiwalian ang natuklasan niya sa kanyang sarili? At ano ba talaga ang mali sa pilosopiyang ito para sa mga makamundong pakikitungo na ang pagkakasundo-sundo ay yaman, ang pagtitiis ay karunungan? Hanapin natin ang mga sagot sa kanyang karanasan. Noong Oktubre 2022, nakatanggap kami ni Jiang Chang ng liham mula sa leader na humihiling sa aming magtulungan para pangasiwaan ang gawaing pang-video. Pareho kaming medyo natuwa nang matanggap ang liham. Nang gabing iyon, naunang natulog si Jiang Chang at napansin kong parang medyo simple ang sagot namin sa leader, kaya nagdagdag ako ng ilang sarili kong mga kaisipan sa dulo. Pagkaraan ng ilang sandali, nagising si Jiang Chang at sinabi ko sa kanya na may ilan akong idinagdag sa liham. Sa hindi inaasahan, sinabi ni Jiang Chang sa naninermong tono na kumikilos ako ng may pagkadiktador at sinabihan akong pagnilayan ang aking mga layunin. Medyo nagulat ako. Iniisip na, nagdagdag lang naman ako ng ilang sarili kong mga kaisipan at hindi ko naman binago ang orihinal na nilalaman. Paano naging pagdidikta iyon? Paano mo ako pagsasabihan ng hindi nauunawaan ang sitwasyon? Ipinagtanggol ko ang sarili ko gamit ang ilang salita. Pagkatapos magsalita, nagsimula akong mag-isip. Nagsisimula pa lang kaming magtulungan. Kung magkakalamat ang relasyon namin ngayon, paano pa kami magkakasundo kalaunan? Para maiwasan ang lalo pang alitan, tinanggap ko ang kanyang puna at nagsimulang magnilay sa sarili ko. Kinabukasan, nang magbukas kami ng saloobin sa pakikipagbahaginan, hiniling sa akin ni Jiang Chang na tukuyin ko ang kanyang mga isyu. Dahil nagtanong siya, tinukoy ko na madalas siyang nagsasalita ng may pagmamataas at pinagsasabihan ng iba. Mabilis na sumimangot si Jiang Chang at sinabi niyang wala siyang ganoong isyu. Nang makita ang kanyang matigas na saloobin at pagtangging tanggapin ang sinabi ko, natakot ako na kung magpapatuloy ako, magkakalamat ang aming relasyon. Kaya sinabi ko, baka hindi ko ito nakikita ng malinaw. Kung sa tingin mo ay wala kang ganoong issue, baka nagkakamali nga ako. Pagkasabi niyon, binago ko ang usapan at nang makitang lumambot ang kanyang ekspresyon, nakahinga ako ng maluwag. Pagkatapos niyon, nagsimula akong maging mas maingat sa pakikitungo kay Jiang Chang. Para makaiwas sa alitan kay Jiang Chang, karaniwan kong hinihintay na siya muna ang magbahagi ng kanyang mga pananaw sa panahon ng mga talakayan sa gawain. At kung ang kanyang opinyon ay katulad ng sa akin, sasang-ayon ako sa kanya. Ngunit kung magkaiba ang aming mga pananaw, sisikapin kong ilahad ito sa pinakamahinahong paraan na kaya ko at hahayaan siyang magpasya. Kung hindi niya mahusgahan kung alin ang tama,
magtatanong kami sa leader. Isang beses, sumulat ang ilang kapatid na nagtatanong tungkol sa mga prinsipyo sa paggawa ng mga video. Napansin kong may isang bahagi sa sagot ni Jiang Chang na hindi masyadong angkop dahil masyado itong matigas. Alam kong malamang na mailihis ang sagot niya ang iba, pero naramdaman kong kung direkta ko itong sasabihin, malamang na hindi ito pakikinggan ni Jiang Chang. Kaya ayaw ko na itong banggitin sa kanya. Ngunit naisip ko kung paanong hinihingi sa atin ng Diyos na maging matapat at itaguyod ang gawain ng iglesia. Kaya tinukoy ko ang isyo kay Jiang Chang. Gayunpaman, hindi tinanggap ni Jiang Chang ang sinabi ko at tumanap pa siya ng mga dahilan para sabihing tama siya. Bagamat sa huli ay napagtanto niyang hindi angkop ang kanyang isinulat at pumayag siyang i-edit ko ito, naubos ang lakas ko pagkatapos ng hindi pagkakasundo. Naisip ko, mas mabuti pa sanang wala na lang akong sinabi. Ang pagbanggit ng mga ganitong bagay ay humahantong lang sa mga pagtatalo at magdudulot ng pagkaasiwa sa hinaharap. Kung hindi ko ito babanggitin, magkakasundo kami at mas mapapanatag ako. Sa malaot madali, ang disposisyon niya ang magpapahinto sa kanyang pag-usad at bibigo sa kanya. Hahayaan kong magsaayos ang Diyos ng isang sitwasyon para mapungusan siya kalaunan. Hindi ko na isusubo ang sarili ko para saktan ang damdamin niya. Pagkaraan ng ilang panahon, dahil madalas na may mga paglihis ang mga video na gawa ng mga kapatid, iminungkahi kong suriin namin ang mga isyo at pag-aralan ng magkakasama ang mga prinsipyo. Hindi natuwa si Jiang Chang at sinabi, "Nilinaw na ng husto ang mga prinsipyong ito. Kahit sino ay maiintindihan ang mga ito sa isang tingin lang. Bakit pa natin kailangang pag-aralan ang mga ito?" Naisip ko, ang mga dating pagkakamali ay dahil sa ating mapagwalang bahalang saloobin sa mga prinsipyo. Akala natin ay nauunawaan natin ang mga prinsipyo, pero hindi pala talaga natin ito naaarok. Kung hindi pa rin natin ito pag-aaralan ng maayos ngayon, hindi ba't pareho lang ito ng dati? Hindi pwede iyan. Kung hindi natin pag-aaralan ang mga prinsipyong ito, patuloy tayong magkakaroon ng mga problemang may kinalaman sa prinsipyo. Kaya gusto ko sana itong sabihin kay Jiang Chang. Ngunit nang nasa dila ko na ang mga salita, nag-atubili ako. Iniisip na, malinaw na ang posisyon ni Jiang Chang, ayaw niyang mag-aral. Kung hindi ko na ito muling babanggitin, kahit papaano ay mapapanatili naming payapa ang mga bagay-bagay. Kung makikipagbahaginan ako sa kanya tungkol dito, magtatalo lang ulit kami. Nang maisip ko kung gaano ako kahindi kakomportable sa loob ng ilang araw pagkatapos ng bawat pagtatalo, hindi na ako muling nangahas na banggitin ito. Pagkatapos niyon, unti-unti ko na ring tinigilan ang pag-aaral ng mga prinsipyo. Dahil hindi maayos na nakapasok ang mga kapatid sa mga prinsipyo, nagpatuloy ang mga paglihis sa paggawa ng mga video at kakaunti ang pag-unlad. Hindi nagtagal, hiniling ng leader sa akin at sa ibang mga kapatid na sumulat ng mga ebalwasyon tungkol kay Jiang Chang. Nang makitang palaging hindi kayang makipagtulungan ni Jiang Chang sa iba at naapektuhan nito ang kanyang mga tungkulin, tinanggal siya ng leader. Medyo natuwa ako dahil sa wakas ay hindi ko na kailangang makipagtulungan pa kay Jiang Chang. Ngunit kinabukasan, nagpadala ng liham ang leader na nagsasabing dahil matagal nang walang naibubungang resulta ang aming mga video, binubuwag na ang aming pangkat. Nang marinig ko ito, natigilan ako. Iniisip na, hindi ko pa nga naibibigay ang lahat ko sa tungkuling ito.
Tapos ngayon ay tapos na ang lahat. Sa nakalipas na ilang buwan, nakikipagtulungan ako kay Jiang Chang nang walang mga prinsipyo. Ginagampanan ang papel ng isang mapagpalugod ng mga tao. Iniiwasan ang alitan hanggang sa puntong halos hindi na ako nagpahayag ng aking mga opinyon. Lalo na ang ibuhos ang aking puso at kaluluwa para magawa ng maayos ang gawain. Ngayon, hindi na ako kailangan para sa tungkuling ito. At wala na akong pagkakataong makabawi sa aking mga pagsalangsang. Pagka-uwi sa bahay, nagnilay ako sa sarili ko. Nabasa ko ang isang sipi ng mga salita ng Diyos. Karamihan sa mga tao ay nais hangarin at isagawa ang katotohanan, ngunit kadalasan ay may pagpapasya at pagnanais lamang sila na gawin iyon. Hindi nila naging buhay ang katotohanan. Dahil dito, kapag nakahaharap sila ng masasamang puwersa o ng masasamang tao na gumagawa ng masasamang gawa, o ng mga huwad na lider at antikristo na gumagawa ng mga bagay sa isang paraang lumalabag sa mga prinsipyo, sa gayon ay nagugulo ang gawain ng iglesia at napipinsala ang hinirang na mga tao ng Diyos. Nawawalan sila ng lakas ng loob na manindigan at magsalita. Ano ang ibig sabihin kapag wala kang lakas ng loob? Ibig bang sabihin niyan ay kimika o hindi makapagsalita? O hindi mo ito lubos na nauunawaan at sa gayon ay wala kang kumpiyansang magsalita? Walang isa man dito. Ito ang pangunahing ibinubunga ng mapigilan ng mga tiwaling disposisyon. Ang isa sa mga tiwaling disposisyong ito na inilalantad mo ay ang mapandinlang na disposisyon. Kapag may nangyayari sa iyo, ang una mong iniisip ay ang sarili mong mga interes. Ang una mong isinasaalang-alang ay ang mga ibubunga kung ito ba ay kapaki-pakinabang sa iyo. Ito ay isang mapandinlang na disposisyon, hindi ba? Ang isa pa ay makasarili at mababang uri na disposisyon. Iniisip mo, ano ang kinalaman sa akin ng kawalan sa mga interes ng sambahayan ng Diyos? Hindi ako isang leader, kaya bakit ako mag-aalala? Wala itong kinalaman sa akin. Hindi ko responsibilidad ito. Ang gayong mga saloobin at salita ay hindi mga bagay na sadya mong iniisip, kundi inilalabas ng iyong isip ng hindi mo namamalayan na siyang tiwaling disposisyong nabubunyag kapag ang mga tao ay nahaharap sa issue. Pinamamahalaan ng mga tiwaling disposisyon na tulad nito ang paraan ng iyong pag-iisip. Itinatali ng mga ito ang iyong mga kamay at paa at kinokontrol kung ano ang sinasabi mo. Sa puso mo, gusto mong tumayo at magsalita, ngunit mayroon kang mga pag-aalinlangan. At kahit na magsalita ka pa, nagpapaligoy-ligoy ka at nag-iiwan ka ng puwang upang makakambyo, o kaya naman ay nagsisinungaling ka at hindi nagsasabi ng katotohanan. Nakikita ito ng mga taong malinaw ang mga mata. Ang katotohanan, alam mo sa puso mo na hindi mo sinabi ang lahat ng dapat mong sabihin, na ang sinabi mo ay walang bisa, na iniraraos mo lamang ang lahat, at na hindi nalutas ang problema. Hindi mo natupad ang iyong responsibilidad, ngunit lantaran mong sinasabi na natupad mo ang iyong responsibilidad o hindi sa iyo malinaw ang nangyayari. Totoo ba ito? At ito ba talaga ang iniisip mo? Hindi ba't ganap ka ng kontrolado ng iyong satanikong disposisyon? Kahit naaayon sa mga katunayan ng ilan sa sinasabi mo, sa mahahalagang sitwasyon at issue, nagsisinungaling ka at nanlilin lang ng mga tao na nagpapatunay na isa kang taong sinungaling at nabubuhay ayon sa iyong satanikong disposisyon. Lahat ng sinasabi at iniisip mo ay naiproseso ng utak mo na humahantong sa pagiging huwad, hungkag, kasinungalingan ng bawat pahayag mo. Sa totoo lang, lahat ng sinasabi mo ay salungat sa mga katunayan
para bigyang katwiran ang iyong sarili, para sa sarili mong kapakinabangan, at pakiramdam mo ay nakamtan mo na ang iyong mga layon kapag nalihis mo ang mga tao at napaniwala mo sila. Ganyan kang magsalita. Kumakatawan din iyan sa iyong disposisyon. Ganap kang kontrolado ng sarili mong satanikong disposisyon. Wala kang kapangyarihan sa mga sinasabi at ginagawa mo. Gustuhin mo man, hindi mo masabi ang katotohanan o masabi kung ano talaga ang iniisip mo. Gustuhin mo man, hindi mo maisagawa ang katotohanan. Gustuhin mo man, hindi mo matupad ang iyong mga responsibilidad. Kasinungalingan ang lahat ng sinasabi, ginagawa, at isinasabuhay mo at pabasta-basta ka lang. Ganap kang bihag at nakokontrol ng sataniko mong disposisyon. Maaaring gusto mong tanggapin at isagawa ang katotohanan, ngunit hindi ikaw ang magpapasya nito. Kapag kinokontrol ka ng iyong mga satanikong disposisyon, sinasabi at ginagawa mo ang anumang ipagawa sa iyo ng iyong satanikong disposisyon. Isa ka lamang tau-tauhan ng tiwaling laman, naging kasangkapan ka ni Satanas. Pagkatapos, nanghihinayang ka sa muli mong pagsunod sa tiwaling laman at sa kung paano ka maaaring nabigong isagawa ang katotohanan. Iniisip mo, hindi ko kayang mag-isang madaig ang laman at dapat akong manalangin sa Diyos. Hindi ako tumindig upang pigilan ang mga nanggugulo sa gawain ng iglesia at binabagabag ako ng aking konsensya. Determinado ako na kapag nangyari ulit ito, ay dapat akong manindigan at dapat kong pungusan ang mga walang ingat na gumagawa ng mga maling gawa sa paggampan ng mga tungkulin nila at sa mga nanggugulo sa gawain ng iglesia upang sila ay umayos at tumigil na sa walang ingat na pagkilos. Pagkatapos mong makapag-ipon sa wakas ng lakas ng loob na magsalita, matatakot ka at aatras sa sandaling magalit ang kausap mo at hampasin niya ang mesa. Kaya mo bang magkaroon ng kontrol sa iyong sarili? Ano ang silbi ng determinasyon at resolusyon? Parehong walang silbi ang mga ito. Hindi mo hinahanap ang katotohanan kailanman at lalong hindi mo isinasagawa. Palagi ka lamang nagdarasal, nagpapahayag ng iyong determinasyon, gumagawa ng mga resolusyon, at nangangako sa puso mo. At ano ang kinahinatnan? Nananatili kang isang taong mapagpalugod sa iba? Hindi ka nagtatapat tungkol sa mga problemang nararanasan mo? Wala kang pakialam kapag nakikita mo ang masasamang tao? Hindi ka tumutugon kapag may gumagawa ng masama o kaguluhan? At nananatili kang walang pakialam kapag hindi ka personal na naaapektuhan? Iniisip mo, hindi ako nagsasalita tungkol sa anumang walang kinalaman sa akin. Hanggat hindi nito napipinsala ang aking mga interes, ang aking banidad o ang aking imahe, binabaliwala ko ng walang pagbubukod ang lahat. Kailangan kong maging napakaingat dahil ang ibong nag-uunat ng kanyang lieg ang unang nababaril. Hindi ako gagawa ng anumang katangahan. Lubos at di natitinag kang kinokontrol ng iyong mga tiwaling disposisyon ng kabuktutan, pagkamapanlinlang, katigasan, at pagiging tutol sa katotohanan. Naging mas mahirap na para sa iyo na tiisin ang mga ito kaysa sa sumisikip na gininto ang korona na isinuot ng Haring Unggoy. Ang pamumuhay sa ilalim ng pagkontrol ng mga tiwaling disposisyon ay lubhang nakakapagod at napakasakit. Pagkatapos basahin ang mga salita ng Diyos, napagtanto kong ang kawalan ko ng lakas ng loob na tukuyin ang mga isyu ni Jiang Chang ay hindi dahil sa pagiging dominante o mapagmataas na disposisyon ni Jiang Chang, kundi dahil lubusan akong kontrolado ng aking mapanlinlang
at makasariling kalikasan. Halos lagi na bago magsalita, isinasaalang-alang ko muna kung masasaktan ko ba ang damdamin ni Jiang Chang. At kung mayroong isang bagay na hindi niya magugustuhan, kahit nakapaki-pakinabang ito sa gawain, hindi ko ito sasabihin. Sa pagbabalik tanaw, nung una akong nagsimulang makipagtulungan kay Jiang Chang, agad akong nagtatag ng isang prinsipyo para sa sarili ko nang makita kong mahirap siyang pakisamahan. Umiwas sa mga alitan, huwag pakialaman ang kanyang mga isyu, at panatilihin ang isang maayos na relasyon. Nang makita kong may isang bahagi sa sagot ni Jiang Chang na hindi angkop, tinukoy ko ang isyu na humantong sa isang pagtatalo, ginagawang nakakaasiwa ang ugnayan namin, at lalo pa akong nakumbinsi na tama ang pilosopiya para sa mga makamundong pakikitungo na ang pagkakasundo-sundo ay yaman, ang pagtitiis ay karunungan. Naramdaman kong dapat akong umiwas na magsabi ng anumang bagay na maaaring sumalungat kay Jiang Chang. Kalaunan, nang makita ko ang mapagwalang bahalang saloobin ni Jiang Chang sa pag-aaral ng mga propesyon at prinsipyo, malinaw na alam kong makahahad lang ito sa gawain. Ngunit para maiwasan ang alitan, pinili kong umatras. Bilang resulta, dahil hindi nakapasok ang mga kapatid sa mga prinsipyo ng paggawa ng mga video, maraming gawain ang nasayang. Nakisalamuha ako sa mga tao mula sa isang mapandinlang at makasariling disposisyon. Ginagawa ang lahat para maiwasang makabangga o masalungat ang sinuman, at bagamat pinrotektahan ko ang aking mga relasyon, hindi ko talaga tinutupad man lang ang aking mga responsibilidad. Hindi ko pinaalalahanan ang iba gayong dapat sana, ni hindi ko pinanindigan ang mga prinsipyo. Lahat ito ay nakapinsala sa gawain. Mukha akong mabuting tao, ngunit sa katotohanan, ang mga mabuting asal na ito ay nagmula sa aking mapandinlang at makasariling tiwaling disposisyon. Lahat ito ay tungkol sa pagprotekta sa sarili kong mga interes na kinasusuklaman ng Diyos. Kalaunan, nabasa ko ang mga salita ng Diyos na humihimay sa satanikong laso na ang pagkakasundo-sundo ay yaman, ang pagtitiis ay karunungan, na eksaktong tumutukoy sa aking problema. Sabi ng makapangyarihang Diyos, kinokondisyon at iniimpluwensyahan ka ng pamilya sa ibang paraan. Halimbawa, sa kasabihang, ang pagkakasundo-sundo ay yaman, ang pagtitiis ay karunungan. Madalas, tinuturuan ka ng mga kapamilya na maging mabait at huwag makipagtalo sa iba o gumawa ng mga kaaway. Dahil kapag nagkaroon ka ng masyadong maraming kaaway, hindi ka magkakamit ng katayuan sa lipunan. At kung masyadong maraming tao ang namumuhi sa iyo at gustong saktan ka, hindi ka magiging ligtas sa lipunan. Palagi kang manganganib at ang iyong kaligtasan sa buhay, katayuan, pamilya, pansariling kaligtasan, at maging ang iyong mga inaasam-asam na promosyon sa trabaho ay malalagay sa alanganin at mahahadlangan ng masasamang tao. Kaya dapat mong matutunan na ang pagkakasundo-sundo ay yaman, ang pagtitiis ay karunungan. Maging mabait sa lahat, huwag sirain ang magagandang ugnayan, huwag magsabi ng anumang bagay na hindi mo na mababawi sa huli, iwasang manakit ng dangal ng mga tao, at huwag ilantad ang kanilang mga pagkukulang. Iwasan o itigil ang pagsasabi ng mga bagay na ayaw marinig ng mga tao. Magbigay ka na lang ng mga papuri, dahil hindi kailanman masamang magbigay puri sa sinuman. Dapat kang matutong magpakita ng pagtitiis at kompromiso sa parehong malalaki at maliliit na bagay, dahil mas madaling malulutas ang hidwaan sa pamamagitan ng pagkukompromiso. Isipin mo
Dalawang ideya at pananaw ang itinatanim sa iyo ng iyong pamilya ng sabay. Sa isang punto, sinasabi nila na kailangan mong maging mabait sa iba. Sa isa pang punto, gusto nilang maging mapagtimpi ka. Huwag magsalita kung hindi kinakailangan. At kung mayroon kang sasabihin, dapat mong itikom ang iyong bibig hanggang sa makauwi ka at sabihin sa iyong pamilya pagkatapos. O ang mabuti pa, huwag mo na lang sabihin sa pamilya mo dahil may mga tainga ang mga dingding. Kung sakaling lumabas ang sikreto, hindi magiging maganda ang mga bagay para sa iyo. Upang magkaroon ng katayuan at makaligtas sa lipunang ito, dapat matuto ang mga tao ng isang bagay, ang maging balimbing. Sa madaling salita, dapat kang maging madaya at tuso. Hindi mo pwedeng basta na lang sabihin kung ano ang nasa isip mo. Kung sasabihin mo kung ano ang nasa isip mo, kahangalan ang tawag doon. Hindi iyon pagiging matalino. Ang ganitong uri ng tao ay palaging nagugustuhan ng ilang tao sa iglesia dahil hindi sila kailanman gumagawa ng malalaking pagkakamali. Hindi nila kailanman pabayang ibinubunyag ang kanilang sarili at ayon sa pagsusuri ng mga lider ng iglesia at mga kapatid, maayos silang nakikisama sa lahat. Wala silang pakialam sa kanilang tungkulin, ginagawa lang nila kung ano ang hinihiling sa kanila. Sila ay sadyang masunurin at may maayos na pag-uugali. Hindi nila kailanman sinasaktan ng iba sa pakikipag-usap o kapag hinaharap ang mga bagay-bagay, at hindi nila kailanman sinasamantala ang sinuman. Hindi sila kailanman nagsasalita ng masama tungkol sa iba, at hindi sila nanghuhusga ng mga tao ng patalikod. Gayunpaman, walang nakakaalam kung tapat sila sa pagganap ng kanilang tungkulin, at walang nakakaalam kung ano ang iniisip nila sa iba o kung ano ang opinyon nila sa mga ito. Pagkatapos pag-isipang mabuti, mararamdaman mo pa na talagang medyo kakaiba at mahirap unawain ang ganitong uri ng tao at na ang pagpapanatili sa kanila ay maaaring magdulot ng problema. Ano ang dapat mong gawin? Isa itong mahirap na desisyon, hindi ba? Hindi sila nakikipag-away sa sinuman. Kung may isang tao na nagsasabi ng masakit sa kanila o nagbubunyag ng isang tiwaling disposisyon na lumalabag sa kanilang dignidad, ano ang iniisip nila? Magpapakita ako ng pagtitiis. Hindi kita aawayin. Pero darating ang araw na magmumukha kang hangal. Kapag talagang iwinasto ang taong iyon o nagmukhang hangal, lihim nilang pinagtatawanan ito. Madalas silang mangutya ng ibang tao, ng mga lider, at ng sambahayan ng Diyos, pero hindi nila kinukutya ang kanilang sarili. Hindi lang talaga nila alam kung anong mga problema o kapintasan ang mayroon sila mismo. Ang mga ganitong uri ng tao ay nag-iingat na hindi magbunyag ng anumang bagay na makakasakit sa iba o anumang bagay na magbibigay daan sa iba na makita ang tunay nilang kalooban, bagamat iniisip nila ang mga bagay na ito sa puso nila. Samantala, pagdating sa mga bagay na maaaring magpamanhid o manlihis sa iba, malaya nilang ipinapahayag ang mga ito at hinahayaan ang mga tao na makita ang mga ito. Ang mga taong tulad nito ang pinakatuso at pinakamahirap pakitunguhan. Kaya, ano ang saloobin ng sambahayan ng Diyos sa mga taong tulad nito? Gamitin ang mga ito kung maaari at alisin ang mga ito kung hindi. Ito ang prinsipyo. Bakit ganoon? Ang dahilan ay sapagkat ang mga taong tulad nito ay nakatakdang hindi maghangad sa katotohanan. Ang mga ito ay mga hindi mananampalataya na pinagtatawanan ang sambahayan ng Diyos, mga kapatid, at mga lider kapag nagkakaroon ng mga problema. Ano ang papel nila? Ito ba ang papel ni Satanas at ng mga dyablo? Oo.
Kapag nagpapakita sila ng pasensya sa kanilang mga kapatid, hindi ito binubuo ng tunay na pagtitimpi o taus-pusong pagmamahal. Ginagawa nila ito para protektahan ang kanilang sarili at para maiwasang magkaroon ng anumang mga kaaway o panganib sa kanilang daan. Hindi nila kinukonsinti ang kanilang mga kapatid para protektahan ang mga ito. Hindi rin nila ito ginagawa para sa pagmamahal. At lalong hindi nila ito ginagawa para sa paghahangad ng katotohanan at pagsasagawa ng alinsunod sa mga katotohanang prinsipyo. Ang ginagawa nila ay ganap na isang saloobin na nakatuon sa pagsabay lamang sa agos at panlilihis sa iba. Ang mga gayong tao ay balimbing at tuso. Ayaw nila sa katotohanan at hindi nila ito hinahangad. Sa halip, ay sumasabay lamang sila sa agos. Pagkatapos basahin ang mga salita ng Diyos, tumagos sa aking puso ang mga ito. Sa loob ng napakahabang panahon, naging mapagpalugod ako ng tao. Unang-una ay para maiwasang magkaroon ng mga kaaway at para maging medyo mas komportable ang aking buhay. Sinusunod ko ang mga pilosopiya para sa mga makamundong pakikitungo na ang pagkakasundo-sundo ay yaman, ang pagtitiis ay karunungan, at mas madaling malulutas ang hidwaan sa pamamagitan ng pagkukompromiso. Sa pagbabalik tanaw, ganito na ako makisalamuha sa mga tao mula pa noong bata ako. Kapag nahaharap sa mga hindi patas na sitwasyon, tulad ng mga kaklaseng nagnanakaw ng mga gamit ko o nanghihiram ng pera ng hindi nagbabalik, sinusubukan ko silang kausapin ng mahinahon. Ngunit kapag nakikita ko ang kanilang matigas na saloobin o sama ng loob sa akin, para maiwasan ang paglala ng alitan o magdulot ng gulo sa sarili ko, kadalasan, pinipili ko ang magparaya. Pagkatapos kong matagpuan ang Diyos, nagpatuloy akong makisalamuha sa mga tao sa ganitong paraan. Sa pakikipagtulungan kay Jiang Chang, sa tuwing nagkakaiba kami ng opinyon o nagpapanting ang tenga ko sa mga salita niya, para maiwasan ang alitan, hinaharap ko ang mga isyong ito sa pamamagitan ng pagpaparaya sa kanila. Kakaunti lang ang sinasabi at nananahimik hanggat kaya ko. Dahil sa aking pagtitiis, nagmumukhang hindi makitid ang isip ko o hindi ako nakikipagtalo. Na para bang naging mapagpasensya ako sa iba, ngunit ito ay pawang pagpipigil lamang ng tao at pagpapanggap alang-alang sa pangangalaga sa sarili. Habang nagtitiis, hindi talaga ako tunay na nagpapasensya at puno ako ng mga pagkiling at sama ng loob sa iba. Halimbawa, nang makita kong kumikilos si Jiang Chang batay sa kanyang tiwaling disposisyon, na ginugulo ang gawain, hindi ko inisip na ilantad, pigilan, paalalahanan, o tulungan siya. Bagkos, tahimik ko lang hinintay na mabigo siya at hindi na makausad. Kaya nang matanggal si Jiang Chang, natuwa ako. Ninanais pang ang mas maaga siyang umalis. Lubos din akong iresponsable sa gawaing pang-video. Inuuna ang sarili kong kaginhawahan at iniiwasan ang mga alitan. Pasibong nanunood habang napipinsala ang gawain ng walang anumang pag-aalala. Sobrang makasarili ako at kasuklam-suklam, walang anumang katapatan sa Diyos. Ang pagkatalaga sa akin sa ibang tungkulin sa pagkakataong ito ay paraan ng Diyos para magpaalala at magbabala sa akin. Kung patuloy akong aasal at kikilos ayon sa mga pilosopiya ni Satanas para sa mga makamundong pakikitungo, lalo lamang akong magiging makasarili at mapanlinlang. At mas malamang na mahadlangan ko ang gawain ng iglesia at labanan ang Diyos. At sa huli, kasusuklaman at ititiwalag ako ng Diyos. Kalaunan,
Napagtanto kong hindi ko kailanman natagpuan ang mga tamang prinsipyo para sa pakikipagtulungan sa iba. Kaya naghanap ako ng mga salita ng Diyos na may kaugnayan sa bagay na ito. Sabi ng makapangyarihang Diyos, ano ang pakikipagtulungan? Kailangang magawa ninyong makipagtalakayan ng mga bagay-bagay sa isa't isa at maipahayag ang inyong mga pananaw at opinyon. Dapat punan at pangasiwaan ninyo ang isa't isa at maghanap kayo mula sa isa't isa, magtanong sa isa't isa at paalalahanan ninyo ang isa't isa. Iyon ang pakikipagtulungan ng may pagkakasundo. Sabihin, halimbawa, na pinangangasiwaan mo ang isang bagay ayon sa sarili mong kalooban at may nagsabi na, mali ang ginawa mo, ganap na labag sa mga prinsipyo. Bakit mo ito pinangasiwaan kung paano mo gusto nang hindi hinahanap ang katotohanan? Dito, sasabihin mo na, tama iyan, natutuwa akong inalerto mo ako. Kung hindi, pwedeng magdulot ito ng kapahamakan. Iyan ang pag-uudyok sa isa't isa. Ano, kung gayon, ang pangangasiwa sa isa't isa? Ang bawat isa ay may tiwaling disposisyon at pwedeng maging pabasta-basta sa paggawa ng kanyang tungkulin. Pinangangalagaan lamang ang sarili niyang katayuan at karangalan, hindi ang mga kapakanan ng sambahayan ng Diyos. Ang gayong mga kalagayan ay naroroon sa bawat tao. Kung nalaman mong may problema ang isang tao, dapat magkaroon ka ng pagkukusang makipagbahaginan sa kanya, paalalahanan mo siya na gawin ang kanyang tungkulin ayon sa mga prinsipyo, habang hinahayaan itong tumayo bilang isang babala sa iyong sarili. Iyon ay pangangasiwa sa isa't isa. Ano ang tungkulin ng pangangasiwa sa isa't isa? Nilalayo nitong pangalagaan ang mga interes ng sambahayan ng Diyos at iiwas din ang mga tao sa maling landas. Pagkatapos basahin ang mga salita ng Diyos, naunawaan kong ang tunay na maayos na pagtutulungan ay hindi itinatatag sa pamamagitan ng pagpaparaya, kundi sa pamamagitan ng pagsasagawa ng katotohanan. At ito ay binubuo sa pamamagitan ng pagpaparaya sa isa't isa, pagtulong, pagpapaalala, at pangangasiwa sa pagitan ng mga kapatid. Kapag nakikita natin ang maliliit na kapintasan o pagkukulang sa mga kapatid, dapat tayong magparaya sa kanilang mga kakulangan. Gayunpaman, kung makikita natin silang kumikilos ng labag sa mga prinsipyo na makahahadlang o makagugulo sa gawain ng iglesia, dapat natin silang agad na paalalahanan at pigilan, at hindi tayo dapat basta na lang magtiis. Halimbawa, nang makita kong ayaw ni Jiang Chang na tipunin ang lahat para pag-aralan ang mga prinsipyo, at nanatili siyang matigas ang ulo kahit na nakipagbahaginan ako sa kanya, dapat sana ay tinukoy ko na ng oras na iyon ang kanyang problema. Bagamat maaaring humantong ito sa ilang alitan noong panahong iyon, kung isa siyang taong naghahangad ng katotohanan, kapaki-pakinabang sana ito sa kanya at sa gawain ng iglesia. Kahit hindi siya nakinig, hindi ako dapat basta na lang sumuko. Sa halip, dapat sana ay nagpumilit ako sa pamamagitan ng patuloy na pagpapaalala, pagpupungos, pagbibigay ng babala, o pag-uulat at paglalantad sa kanya kung kinakailangan, para maitaguyod ang mga prinsipyo at mapangalagaan ang gawain ng iglesia. Sa ganitong paraan lamang matutupad ang aking responsibilidad bilang isang katuwang. Nabigo ako dati dahil umasa ako sa pagpaparaya para mapanatili ang mababaw na pagkakasunduan, nang hindi tinutupad ang aking responsibilidad na paalalahanan o pangasiwaan ang aking katapat o iulat ang mga problema. Humantong ito sa kawalan ng tunay na masinsinang komunikasyon o kapwa pagtutulungan sa loob ng mahabang panahon. At dahil dito,
Walang tunay na pagkakasundo sa aming pagtutulungan. Kung binanggit ko sana ang mga problemang nakita ko sa takbo ng aming pagtutulungan para sa talakayan at konsultasyon, at ginawa kung ano ang kapaki-pakinabang sa mga kapatid at sa gawain ng iglesia, hindi sana nagdusa ng ganito kalaking kawalan ang gawaing pang-video. At natupad ko sana ang aking mga responsibilidad. Kalaunan, napili ako bilang isang leader ng iglesia. Napansin kong namumuhay kami ng aking mga katrabaho sa isang kalagayan ng pagkukulong sa gawain nang hindi tumutuon sa buhay pagpasok, at bihira kaming mag-usap tungkol sa gawain. Natuklasan ko rin na hindi kami tinutulungan ng mangangaral sa gawain ng iglesia, at napakapasibo niya sa kanyang tungkulin. Gusto kong banggitin ang mga isyong ito. Ngunit nang nasa dila ko na ang mga salita, nag-atubili ako. At naisip ko, ang mga tao sa pangkalahatan ay ayaw marinig ang ganitong mga bagay. Kung sasabihin ko ito, makasisira kaya ito sa pagkakasundo namin? Ngunit napagtanto ko agad na sinusubukan ko na namang protektahan ang sarili ko. Kaya nanalangin ako sa Diyos na ayusin ang aking kalagayan. Pagkatapos, ay nabasa ko ang ilang salita ng Diyos. Kapag nahaharap sa mga pangunahing isyu ng tama at mali, at sa mga usaping may kinalaman sa mga interes ng sambahayan ng Diyos, kung makagagawa ng ilang angkop na pasya ang gayong mga tao, at bibitiwan ang mga pilosopiya para sa mga makamundong pakikitungo na kinikimkim nila sa kanilang puso, gaya ng ang pagkakasundo-sundo ay yaman, ang pagtitiis ay karunungan, para maitaguyod ang mga layunin ng sambahayan ng Diyos, mabawasan ang kanilang mga paglabag at masamang gawa sa harap ng Diyos. Paano ito makakabuti sa kanila? Kahit papaano, kapag sa hinaharap ay itinatakda ng Diyos ang kahihinatnan ng bawat tao, mapapagaan nito ang kaparusahan sa kanila at mababawasan ang pagtutuwid ng Diyos sa kanila. Sa pagsasagawa sa ganitong paraan, walang mawawala sa mga taong iyon at ang lahat ng bagay ay magiging pakinabang sa kanila, hindi ba? Mula sa mga salita ng Diyos, natagpuan ko ang isang landas ng pagsasagawa. Hindi ako dapat mamuhay ng umaasa sa mga pilosopiya ni Satanas kapag humaharap sa mga sitwasyon. At sa halip, ay dapat kong itaguyod muna ang mga interes ng sambahayan ng Diyos at bawasan ang aking mga pagsalangsang. Nang mapagtanto ito, tinukoy ko sa mga ngaral ang mga isyong meron siya sa kanyang tungkulin. Hindi tumutol ang sister, at sa halip, nagtapat siya at nakipag-usap sa amin tungkol sa kanyang kalagayan. Inilahad ko rin ang mga isyu ng pagtutulungan sa aming mga katrabaho at nag-alok ng ilang mungkahi. Pinagnilayan ng mga katuwang na sister ang kanilang mga sarili at nagkaroon ng pagkakilala sa kanilang mga sarili. At pagkatapos, bumuti ang mga bagay-bagay. Napagtanto kong sa pamamagitan lamang ng pagsasagawa, ayon sa mga salita ng Diyos, magkakaroon ng tunay na pagkakasundo sa pagtutulungan. At ito ay makapagdudulot ng malalim na kapayapaan at kapanatagan sa ating mga puso. Dito nagtatapos ang artikulong ito. Salamat sa inyong panunood at hanggang sa muli.